Kauuwi ko lang galing sa school sa mga oras na yan. Nang dahil sa talaba ay may hiwa ang daliri ko. Pero uulit pa rin naman yan. Kung hindi ako nagkakamali ay hindi ko nagustuhan ang ulam namin kaya nagmangga na lang muna ako. Mamaya ko na pag-iisipan ang iuulam ko. At si Bunso na gusto lagi nakabuntot sa akin kaya lumapit. Kung hindi pa ako umuwi ay hindi pa magsiligo itong dalawa. Busog na ako kaya gagawa na naman ako ng pagkakaabalahan. Ayokong gumamit ng barena dahil panigurado ay magtatanggalan ng mga bricks. Idinaan ko na lang sa pagpukpok. Hindi ko na matandaan ko ilang palipat-lipat na bang ginawa ko rito. Nung una, ikinabit ko siya sa bakal, tapos inilipat sa puno, tapos ibinalik na naman sa bakal, at ngayon naman sa pader. But at least, meron siyang growth. Dahil napapansin ko naman na humahaba na yung mga ugat niya. Hahayaan ko na muna siya dito sa pader for 3 months. Hindi pa rin ako sure. Sa halip na mag-workout ay ito na lang ang ginawa ko. Katumbas na rin naman ang pag-workout ang pagkukuskus ko dito sa mga damit ni Bunso na puti. Bali 6 na sando at t-shirt yan na puti. Sinabihan ko na siya na huwag magpuputi kapag lalabas ng bahay. Pero ang hilig niya talaga sa puti. Hindi ko nilabhan kaya naipon. Ang sabi kasi niya ay siya na ang bahala. Kaka siya ang bahala ay dumadami na nga. 1 linggo na ang nakalipas ay hindi pa rin niya kinuskus. Hindi na rin naman ako nakatiis kaya ako na ang naglaba. Ang dami kong na-burn na fats sa mga oras na yan. Tagaktak lang naman ang pawis ko. Sinabihan ko si ate na i-video na ako at ipapakita ko to kay Isaiah. At sana ay ma-realize niya kung gaano kahirap maglaba ng mga puting damit kapag nakita niya na ito. Na-realize nga naman niya kaya nag-itim naman siya. Kumuha ng magnet at minamagnet ang mga alahas ko. Sabay sabing mga peki daw yun. Kaya pinakitaan ko siya ng mga papel de ahensya. Hindi ko pa matubos-tubos at malaki-laki ang kakailanganin ko. Aywan ba sa batang ito at nagkaka-interest siya sa mga gold lately. At yung mga sarang cellphone namin ay hinahanap at may gold daw na makukuha doon. Naging usapan yata nila ng mga kabarkada niya. Kinahapunan ay nakakaramdam na kami ng gutom. Palibhasa ay hindi namin gusto ang ulam namin kaya nagpag-grab si ate ng pagkain. Sana all na lang talaga sa mga anak natin na may mga pera. Tinanong niya kami ng kapatid niya kung ano daw ang gusto namin. Sabi ko ay burger lang ang gusto ko. Si Bunso naman ay rice at chicken. Masinop sa pera si ate pero generous. Si Bunso naman ay one day millionaire yan. Minsan ay kailangan mapapilitin para maglabas ng pera pang-grab food. Pero kapag pera ng ate niya ay wagas makapag-demand. Ako at si Bunso ay parehas na bulagsak sa pera. Ang kaibahan lang naming dalawa, si Bunso ay malakas gumastos ng pera. Pero pahirapan na kapag bibili ng pagkain for all. Ako naman malakas din gumastos ng pera pero kapag nagre-request naman sila ay nagbibigay kaagad ako. Si ate naman at tatay nila ay parehas kuripot. Yung tatay nila kuripot na nga. Ang hirap pa maglabas ng pera kapag nanghihingi ng pagkain ng mga bata. Si ate kuripot pero generous. Kapag may pera naman yan ay mabilis mo pakiusapan. Kapag sinabi mo pwede ba magpag-grab ng pagkain ay oo din naman agad. Ang daming gutom na mga maaarte sa pagkain. Sa aming 4 ay si Jowa lang hindi ganun kaselan sa ulam. Mahirap talaga kapag titahin ka na. Pero nag-uulam din naman ako ng tuyo. Walang problema sa akin yun. Ini-introduce ko din ang tuyo at daing sa 2 kong mga anak. Kumakain din naman ako ng alamang at bagoong. Wala din problema sa akin yun. May minsan lang talaga na hindi ko gusto ang ulam. Minsan pa nga ay natutulog na lang ako ng gutom kaysa kumain ng pagkain na hindi ko gusto.